Sa iba namang balita, tuluyan ng nabulag ang isang kasambahay na una na po naming ibinalita sa inyo na prinansya sa mukha ng amo at sinusuntok sa mata. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado kahapon, nangako ng tulong ang ilang senador para makamit niya ang hustisya. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Employment and Human Resources Development si Bonita Baran, ang kasambahay na minaltrato ng kanyang amo. Hunyo ng taong ito nang unang ilabas ng GMA News ang balita tungkol sa sinapit ni Baran sa kamay ng kanyang among nakatira sa Quezon City. Sa tulong ng Public Attorney's Office, umuusad na ang kaso ni Baran laban sa kanyang amo. Kinilala na rin sila sa pagdinig ng Senado na sina Reynold at Annaliza Marzan. Sabi ni Baran sa mga senador, lagi siyang binubugbog ng kanyang among babae, inihuhulog sa hagdan, pinaplantsa sa mukha at sinusuntok sa mata na dahilan daw ng kanyang pagkabulag. Sabi niya sa akin, kainin ko po daw yung ipis. Yung itinapon ko po, pinagkampas-tampas niya po ako ng walis. Nagsasagawa na ng preliminary investigation ng Quezon City Fiscal's Office kaugnay sa reklamo ni Baran sa kanyang mga amo na hindi umano mahagilap ng mga tauhan ng fiskal. Inako na ng Public Attorney's Office ang pagangalaga sa seguridad ni Baran bukod pa sa alok na tulong ng grupong Visayan Forum. Napakalungkot po yung nangyari sa kay Bonita, pero yung masabi ko lang po, isa lang po siya sa napakaraming domestic worker na nagsasuffer ng the same fate. Sa kabila ng kanya sinapit, napangiti naman ni Senador Jinggoy Estrada si Baran nang ipakilala niya ito kay Senador Lito Lapid. Gusto kong pabatid sa inyo at sa iyo, Miss Bonita, na nandito si Senador Lito Lapid. Kilala mo si Lito Lapid? Opo, favorite ko po siyang Nandiyan si Senator Lapid, kakamayan ka. O yan. O yan. Paborito mo, kamo. Thank you po. Matapos ang hearing, tiniyak ng ilang senador na tutulungan nila si Baran na makamit ang hustisya, bagay na nagpalakas naman ang loob sa 22 anyos na dalaga. Pagbayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin, tsaka may papakulong kita. Sandra Aguinaldo, GMA News.